Hush now, baby, don't you scream. You're running fast like it's a murder scene. Maybe it's time to change a bit. Would you try to stop and fight? Simula pagkabata ay kaibigan ko na si Levi. May itsura siya at mabait kaya nga nagtataka sila never akong na-fall. Para na kaming magkapatid, wala naman talagang mali siya. Dumating ang araw na nag-college na kaming pareho. At syempre, dahil magkaiba kami ng course ay hindi na sa lahat ng oras magkasama kami. Nakakalungkot din kasi nasanay na akong kasama siya. Pero naibsa ng lungkot nang makilala ko si Warren. Siyempre kasi naging close ko siya at maaga niyang inamin ang intensyon niya na hindi pagkakaibigan ang habol niya, kundi ang maging girlfriend ako. Siyempre kinilig ako, kaya ako naman siya pinansin nung una pa lang kasi nga gwapo. May kakaiba nga lang kay Warren, masyado siyang suplado sa ibang babae. Naisip kong maswerte ako kasi di siya malapit sa mga babae. Hanggang sa sinagot ko siya. Palagi siyang pumapasyal sa bahay. Hinahatid niya ako at tumatambay muna sa amin. Nagbabrowse siya ng cellphone niya habang ako nagre-review. Isang araw, dumating si Levi. Nagulat ako pero natuwa dahil nung unang araw na yon, ko lang siya nakita ulit. Sino to? Sabay turo ni Levi kay Warren na magkasalubong ang kilay na nakatingin sa kanya. Boyfriend niya, ikaw, sino ka? Hay nako. Napakagwapo ni Warren habang nagsusuplado. Pare pasensya na, hindi ko alam. Paumanhin ni Levi. Levi nga pala, akmang makikipagkamay si Levi pero tiningnan lang siya mula ulo hanggang paa ni Warren. Napakunot ang noo ni Levi. Bes, halika nga muna, may sasabihin lang ako sa'yo. Aya ni Levi sa akin. Bakit di mo na lang dito sabihin? Pumasok ka dito nang di man lang kumakatok. Tapos ngayon, gusto mo pasolohin ng girlfriend ko. Seryoso at tila may pagbabanta sa tinig ni Warren. Pero bakit kinikilig ako? Kasi pakiramdam ko, nagsiselo siya kay Levi. Oo nga bes, dito na lang. Wika ko naman. Sa ibang araw na lang, yung tayong dalawa lang sana. Hindi ako hinintay ni Levi tumugon at lumabas na siya. Maya-maya ay nagpaalam na din si Warren. Sumunod na araw ng pagising ko ay nakita ko na may missed calls ang mama ni Levi at parang ang dami din niyang message. Hinahanap niya si Levi. Nagpaalam daw ito na dadaan sa amin pero di na umuwi. Nasa school canteen ako at inaantay si Warren nang may babaeng lumapit sa akin. Nagpakilala siyang si Hannah. Girlfriend daw siya ni Levi at gusto niyang malaman kung nagpunta ba daw si Levi sa bahay. Dahil kaapon, ay nagpaalam ito na susundin ako at isasama sa bahay nila para ipakilala ko sa kanya. Ngunit hindi ito dumating. Kumabog ang dibdib ko at napuno ng pag-aalala. At biglang dumating si Warren. Tinanong niya ako kung sinong kausap ko nang makaalis si Hannah. Hindi ko na nasagot ang tanong ni Warren. Tanging nasabi ko na lang ay nawawala si Levi. Napakunot noo si Warren. Lalo pang napasimangot nang sabihin ko na dapat siguro hindi ko na siya hinayaang umalis, baka hindi siya nawawala ngayon. Napabuntong hininga si Warren at sinabi niya kung makakatulong ay sasamahan niya akong magpunta sa mga kakilala ni Levi para tanungin kung may alam sila. Pumayag ako, sobra-sobra ang pag-aalala ko. Sasamahan niya daw ako para sa ikatatahimik ng kalooban ko kasi alam niyang hindi ako makakatulog. Nai-report na sa pulis yung pagkawala ni Levi. Yun nga lang, hindi pa declared missing si Levi kasi wala pa namang 48 hours na nawawala. Nag-uumpisa ng dumilim. Napadaan kami sa madilim na eskinita. Malapit sa subdivision namin. Nakaramdam ako ng kilabot. Tumindig ang aking balahibo at tila may umihip na malamig na hangin. Lumang-luma na ang eskinita at madalang na ang nagagawi rito. Kasabay ng hangin ay masangsang na amoy na lalong nang hatid ng kaba sa akin. Tara na,
Aya ni Warren at tumalima naman ako. Kinailangan niya ako ihatid na sa bahay sapagkat gumagabi na. Kinabukasan ay kailangan ko pa rin pumasok. Kahit hindi na ako nakatulog ng maayos. Napadaan ako ulit sa eskinita, ngunit wala nang masangsang na amoy. Pero may tila kwadradong simentadong bahagi sa pader nito na sa aking pagkakatanda ay wala naman doon dati. Kinutuban ako ng hindi maganda. Pero naglakad na lamang ako para makalayo at makadiretso sa sakayan ng tricycle upang makapasok sa paaralan. Ikatlong araw na at di pa din nahahanap si Levi. Kasabay nito ay di na rin ako nakakatulog sa gabi. Kaya nang minsang nagre-report ako sa klase ay hinimatay na ako agad. Agad akong nadala sa klinik at nagising ako na nakatitig sa akin ang gwapong mukha ni Warren. Mahal ko, kailangan mo na ng peace of mind. Hayaan mong ibigay ko sa iyo. Iyon lamang at hinilaykan ako ni Warren sa noo. Saka umalis. Hilong-hilo pa rin ako kaya hindi ko na lang siya inintindi. Dumiretso na ako ng uwi sapagkat ang sabi ng nurse mukhang anemic daw ako kaya umuwi na lang at matulog. Pagbaba ko ng tricycle ay naglakad na ako. At nang malapit na ako sa lumang eskinita ay nakita ko ang mga nagkakagulong mga tao at pulis. May mga nagtitibag ng sinementong bahagi ng lumang eskinita. Kumabog na ang aking dibdib. At nakita ko ang mama ni Levi na tila nag-aantay at umiiyak. Tinawag ko siya. Bigla niya akong niyakap at lalong napahagulgol. Ako naman ay otomatikong tumulo ang luha dahil alam ko na kung bakit. Kasunod naman ay dumating si Hana. Tumatakbo palapit sa tinitibag na semento. Umiiyak siya. Nabibingi na ako. Naghalo ang tunog ng bulong-bulungan at ang masangsang na amoy na mas masangsang na ngayon kaysa nung una. At inalabas na nila ang mangkay ng taong sinemento. Alam ko, naaaninag ko ngunit di ko nilingon. At nasa wisyo pa ako para harangin si Hana. Niyakap ko siya. Ayokong makita niya ito. Nagsisigaw naman ang mama ni Levi. Ngunit matapang niyang kinumpirma sa pulis na ang nag-iisa niyang anak na si Levi ang bangkay na natagpuan. Ngunit hindi pa ito ang mas kagimbal-gimbal sa mga sumunod na pangyayari. Natagpuan ko ang sarili ko sa isang institusyon para sa mga children in conflict with the law. At natagpuan ko roon sa visitor's lodge si Warren. Otomatikong napangiti si Warren. Napakagwapo talaga niya at mas maaliwalas ang mukha niya. Mukhang alam mo na kung bakit ako nandito. Ang katagang iyon ay nasasabi niya pa rin ng kaswal lang. Hindi ko alam kung paano ko siya uumpisahang kausapin. Dahil sa dami ng tanong ko ay hindi ko rin alam kung ano ang uunahin. Hanggang sa kusang lumabas sa bibig ko ang salitang, bakit? Nakagigimbal ang sagot niya. Tandang-tanda ko pa ang mga sinabi niya. Noong unang beses kong makaharap si Levi ay alam ko na. Siya ang anay na sisira sa pagsasama natin. Ang taong makakahati ko sa oras at sisiraan ako para tuluyan kang mawala sa akin. Kaya ng gabing iyon ay sinundan ko siya at hinarang sa madilim na iskinita para sabihang layuan kanya. Pero imbis na sumang-ayon ay sinabi niyang hindi daw ako karapat-dapat sa iyo. Kaya naisip ko na dapat na siyang mawala. Nagsuntukan kami pero magkaiba kami ng layunin. Ang sa kanya ay para ipagtanggol lamang ang kanyang sarili, ngunit ako ay upang wakasan na talaga ang buhay niya. Hindi ako natakot dahil kahit na ganon ay alam kong hindi ako makukulong. Siguro ay hindi ko nabanggit sa iyo dahil 16 pa lang ako, dahil accelerated ako. Kaya sa mga ganitong klaseng institusyon lang ako mapupunta at wala akong pinagsisisihan. Nang mapadaan tayo sa eskinita kung saan ko siya napatay, ay naamoy natin ang masangsang na amoy. Ngunit madilim doon, kaya pagkahatid ko sa iyo, ay bumalik ako doon ng hating gabi, para walang gaanong dumadaan. At sinimento ko ang katawan niya. Mananatili na sanang lihim ang lahat, kaso di ko maatim na hindi ka na nakakatulog kakaisip sa kinahinatnan ng matalik mong kaibigan. Para matigil na ang paghahanap mo ay sumuko na ako. At tulad ng sinabi ko, hindi naman ako makukulong.
Ang mga sinabi ni Warren ay nagdulot ng kilabot sa akin. Napaawang ang aking bibig at di ko na rin alam kung paano ako nakarating sa opisina ng institusyon para sabihin kailangan ni Warren ang tulong ng isang psychologist. Sadyang nakakatakot. Nakaligtas ako sa kung ano pang pwedeng magawa ng isang taong tulad ni Warren. Ngunit parang para lang matuklasan ito ay buhay ng matalik kong kaibigan ang kapalit.